all start with that. But if we go into the business, learn from it, at naisip ko, grabe no, it's the best business out there, then ngayon pa lang parang alam mo na dapat parang ino-all in mo na yung Usana. So ano ba yung motivation ko when I started? My motivation, very simple. Wala masyado, hindi malalim, hindi ganun ka-super lalim. But basically one thing, I want to help my parents pay for utang. Ganun lang siya kasimple. Gusto kong kumita, gusto kong magbayad ng utang. Wala nang ibang rason. Yun lang. So yun yung pinaka-motivation ko kasi nagkaroon ng failed business, yung bahay na sangla, ang laki ng interest, I want to help my parents. That was my main reason. So ang turo sa akin ng mama ko, former retired secondary school principal 2. Oh, wow. Diba? 39 years in DepEd. Ang tagal. Yung father ko, retired seafarer. So ang turo rin sa akin, employment din talaga. Mag-aral ng mabuti. Diba? There's the saying, mag-aral ng mabuti para ay future ay magbumuti. Tama? There's the saying, I'm sure very familiar tayo dyan. Ginawa ko po yan. Nag-Philippine Science High School ako. Pumasok ako ng Ateneo de Manila. Talagang dinalingan ko talaga. Tapos hindi pa ako nakontento. After my 4-year degree, I went Masters kaagad ng Economics. Doon ko nakita ang Usana. Diretso talaga kasi ang mindset ko kailangan eh. Diba pag-aaral daw ako ng mabuti para I will land a good job. Hello? Ayan. Okay na ba? Pwede. So ngayon, imagine mo to. Sabi ko, Ma, magkano ba yung utang natin? Ilista mo lahat yan. Babayaran ko lahat yan. So lahat na binigay sa akin ng listahan. Ang dami pala. Medyo napasubo ako. I was at 21. Di ba? Alam mo yung feeling na kaka-graduate mo lang, kaka-earn mo lang, parang feeling mo milyonaryo ka eh. Di ba? Parang gusto mong bayaran lahat. Pagdating ng pera, bayad agad. Di ba wala ka namang mindset na papalakihin yung money mo. Basta ang importante makatulong ako. That was really my mindset before. So yun lang iniisip ko. Nag-promise ako, napasubo ako. So ang dami kong ginawa. Nag-masters ako para libre tuition ko. I worked as a teaching assistant. Nag-afternoon, nag-tutor ako sa, familiar ba kayo with cheer dance? Yung mga nagtatumbling-tumbling. Ayan, I was the former team captain of Ateneo Blue Bubble Battalion. That was along. Doon ko nakita ang Usana. Through who? Kanino? Sabi nga nila, di ba, kailangan makinig mo sa tamang tao. Tama? So I realized, sabi ko sa sarili ko, ang ganda, di ba, 39 years yung mother ko, pero sabi ko, bakit kaya nagkatuloy yung life namin? Then when I spent time with mga taga-Ateneo, sabi ko, para ano kayo mga ginagawa nito? Ba't ang yaman-yaman nila? Alam mo, one thing, 80% of them, family nila, nagbi-business. Doon unang pumasok sa utak ko, baka talaga negosyo yung isang paraan. Kasi marami namang paraan, tama? Parang negosyo kasi 80% of them eh. So if I want that, sabi ko, I have to listen to the right people. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanila, listen to the right people. Right. And buti na lang, I listen to the right people. Kasi imagine mo to, 2013, I was 21 years old. Na-meet ko sila, Mentor Sarah, si Mentor Eds, Mentor Tommy, Mentor Neil. Sila yung mga uplines ko sa business. I was 21 years old. Pero one thing na pumapasok sa utak ko, kung these people at a young age was earning really to listen to them. Hindi ko na binitawan. Sabi ko, nakita ko na yung mga tamang tao eh. Hindi ko na binitawan. From 2013 going hanggang ngayon, Ruby 12 na kami. 21 kami halos lahat nag-start. So imagine mo to, that's the first lesson. Listen to the right people. And when you listen to the right people, there's this mindset na I always share to the people I meet. And gusto kong sabihin mo yan sa katabi mo, you are guaranteed to succeed. Sabihin mo sa katabi mo, you are guaranteed to succeed. Ulitin ko, parang hindi ka sure ah. You are guaranteed to succeed. You are guaranteed to succeed. Unless you're going to quit. Guaranteed naman magiging successful ka. Lahat kayo magbigiging diamond director. Hindi na natin alam kung kailan. Tama? Lahat kayo magiging gold